Sa nakaraang kwento natin ay may isasagawang operasyon si Jinhyuk at kasama niya si Lucia at mga miyembro ng Titan Guild. At sa pagpapatuloy ng kwento, nagpakilala naman si Yongsuk na siya ang naatasan sa operasyon na ito. Sabi naman ni Yongsuk kay Jinhyuk na nakita niya na ito noong pagsalakay ng dambuhalang halimaw na Leviathan. Dagdag pa niya na hindi siya sigurado kung natatandaan pa siya ni Jinhyuk. Tugon naman ni Jinhyuk sa kanya na natatandaan niya si Yongsuk. Subalit nagtaka si Jinhyuk na mas mabait ngayon si Yongsuk hindi tulad ng dati. Humingi naman ng tawad si Yongsuk kay Jinhyuk dahil nasa sabik lang siya dati para sa kanyang pagsisikap para sa kanilang guild. Dagdag pa niya na hayaan siyang kunin ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa ating bida. At sana maging maayos ang operasyon nila. Wala naman naging tugon si Jinhyuk sa kanyang sinabi. Tinanong ni Yongsuk kung sino ang babaeng kasama ni Jinhyuk. Sinabi naman ni Jinhyuk na kasamahan niya at dagdag pa niya na magaling siyang makipaglaban at hindi siya magiging pabigat sa kanilang operasyon. Nagtaka naman si Yongsuk dahil wala naman nabanggit sa kanila na may kasama si Jinhyuk. Maya-maya pa ay may biglang dumating na kanilang kasamahan. Tinatawag silang recon team. Dahil bumalik na ang recon team ay nagpaalam naman si Yongsuk na aasikasuhin niya muna ito. Tumalikod na si Yongsuk sa kanila at sa isip-isip niya na tiwalang-tiwala si Jinhyuk na mahusay ang babaeng kasama niya. Dahil hindi naman naniniwala si Yongsuk sa kanila. Okay lang daw kay Yongsuk dahil may pinaplano siya na basta makamit niya ang kanyang layunin ay wala na siyang paki. Sinabihan naman ni Lucia si Jinhyuk dahil may nararamdaman siyang masama kay Yongsuk. Tinanong niya si Jinhyuk kung okay lang ba na hayaan siya ng ganon. Sagot naman ni Jinhyuk sa kanya na huwag nang mag-alala si Lucia dahil hindi aayon ang inaasahan ni Yongsuk. Tugon naman ni Lucia na naiintindihan niya subalit kanina pa nararamdaman ni Lucia na may sumusunod sa kanila. Kaya tinanong niya si Jinhyuk kung hindi ba niya nahahalata at bakit wala man lang ginagawa si Jinhyuk tungkol dito. Tugon naman ni Jinhyuk na kung ang tinutukoy ni Lucia ay ang lalaking sumusunod sa kanila ay sabi niya kay Lucia na hayaan na lang muna siya dahil gagamitin siya ni Jinhyuk sa kanyang mga plano. Ibinigay ni Jinhyuk ang parang asul na kristal kay Lucia. Isa itong communication item na kayang makakontakt sa loob ng 10 kilometro. Sinabi naman ni Jinhyuk sa kay Lucia na kakailanganin niya ito mamaya, kaya naman ingatan ito ni Lucia. Nakonpirma na ni Yongsuk na tama ang iniulat na impormasyon ni Jinhyuk sa kanila na ang Tyrant Guild ay sangkot sa human trafficking. Tinanong siya ng ating bida na kung ano na ang plano nila ngayon nang nalaman nila na totoo pala. Tugon naman ni Yongsuk na meron siyang pabor na hihilingin kay Jinhyuk. Tinanong naman siya ni Jinhyuk kung ano ang pabor na yon. Sagot naman ni Yongsuk na sa kanilang pag-iimbestiga ay napag-alaman nila na merong malakas na barrier ang nakapalibot sa buong building. Dagdag pa niya na merong isang tao na kayang pumasok sa barrier nang hindi nahahalata, wala nang ibang makakagawa kundi si Jinhyuk. At tinanong niya si Jinhyuk kung tutulungan niya ba sila. Sinabi naman ni Jinhyuk sa kanya na sana sinabi niya na rin ng direkta na maglakad patungo sa kamatayan si Jinhyuk. Itinanggi naman ni Yongsuk ang sinabi ni Jinhyuk, at sinabi niya na ang kailangan lang nila ay ang magmatsyag sa loob at tinanong niya si Jinhyuk na magaling naman at skilled si Jinhyuk. Dagdag pa niya na sa kabila ng lahat ay siya rin ang nakapatumba sa dambuhalang halimaw na Leviathan. At dahil hindi naman nakasama ni Jinhyuk ang mga miyembro ng Titan Guild ay mas mabuti at mas madali na lang kay Jinhyuk na siya na lang mag-isa ang trumabaho nito. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk na hindi lang gusto ni Yongsuk na isugal ang kanyang sariling buhay at pinapagawa niya kay Jinhyuk ang ganitong bagay. Ngunit wala naman silang alam sa gagawin ni Jinhyuk. Ito ang inaasahan na sitwasyon niya na mangyari. Makalipas ang ilang minuto ay tumungo na sila sa building at habang papunta sila ay sinabihan ng miyembro ng Titan Guild si Jinhyuk na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. Ang kanyang plano ay simple lang, kailangan lang nilang gumawa ng pasukan sa barrier at kung makagawa na sila ay papasok agad si Jinhyuk sa loob. Wala naman naging tugon ang ating bida. At nang malapit na sila sa building ay tumigil sila at sinabi ng isa na ang paggawa nila ng butas sa barrier ay magtatagal lang ng ilang segundo kaya naman pinayuhan niya si Jinhyuk na gamitin niya ang kanyang buong lakas para makapasok sa loob. Inumpisahan na nilang gumawa ng butas at nang nakagawa na sila ay pumasok naman agad si Jinhyuk. At iniisip niya habang papasok siya sa loob na kung ano ba ang tinatago nila rito. Kaya naman nagdesisyon si Jinhyuk na suriin muna ang lugar bago niya tuluyang pasukin ang loob ng building.
Nang makapasok na siya ay bigla siyang nagulat sapagkat ang structure ng building ay ibang-iba kung titignan sa labas. Napatanong siya sa kanyang sarili kung nagagawa bang itago ang tunay na anyo ng building dahil sa barrier. Maya-maya pa ay ang una niyang hinanap ay ang entrance ng lugar na ito. Dito nakita niya ang isang tao na nakabantay at nagtataka siya kung bakit kaunti lang ang mga bantay sa lugar na ito. Naisip ni Jin Hyuk na dahil may nakabantay na tao doon, napag-isip-isip niya na baka nandun ang entrance sa binabantayan ng taong ito. Hindi na pinatagal ni Jin Hyuk, agad siyang sumugod sa kalaban at inatake niya ang kalaban. Subalit pagkahampas niya ng kanyang kalaban ay bigla itong nawala. Napagtanto ni Jin Hyuk na isa pala yung illusion. Kaya naman mahihirapan siyang matukoy kung ano ang kalaban. Nahanap na ni Jin Hyuk ang entrance ng lugar, at hindi niya alam kung paano niya ito bubuksan. Maya-maya pa ay bumukas ng kusa ang pintuan. Nagtaka naman siya na kung bakit biglang nagbukas ang pinto. Sinuri niya ang paligid at sa isip-isip niya na ang lugar na ito ay masyadong maluwag ang kanilang security, wala man lang silang CCTV na naka-install. Kaya naman napatanong siya kung hindi ba kayang makatakas ng ordinaryong babae sa lugar na ito kahit ganito kaluwag ang security ng lugar na ito. Bigla niyang kinuha sa kanyang inventory ang isang EMP na gawa naman sa electric type na halimaw. Ang kakayahan ng item na ito ay para mapawalang bisa ang mga komunikasyon o mga security device nila kung meron man. Naisip niya na mawawalan rin ng signal ang kanyang cellphone subalit may iniwan naman siyang communication device kay Lucia. Nang walang ano-ano ay bigla niyang inactivate ang EMP at pagka-activate ay bigla naman itong naglabas ng kuryente sa paligid. Sa kabilang eksena naman ay minamatsagan ng kanyang kalaban na nakagas mask si Jin Hyuk at sa isip-isip niya ang pagkamatay ng kanyang kasamahan at ngayon ay sekreto namang nakikipag-ugnayan si Jin Hyuk sa Titan Guild. Naisip niya na parang may nalalaman si Jin Hyuk sa kanila subalit umaayon naman lahat sa kanyang plano. Pinasalamatan naman niya si Jin Hyuk dahil nagiging mas madali ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Lumipat ang eksena sa isang taong naglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone. Maya-maya pa ay bigla siyang nagulat dahil biglang namatay ang kanyang cellphone at sinisi niya ang lokasyon ng lugar na ito dahil bulubundukin ito. Maya-maya pa ay may napansin siyang papalapit sa kanya. Hindi na niya nagawa pang iwasan ang baseball bat na tumama sa kanyang mukha. Agad naman itong pinabalik ni Jin Hyuk sa kanyang kamay ang kanyang sandata. Hindi naman nagdalawang isip si Jin Hyuk na atakihin ang nagbabantay sa kanya dahil meron itong 800 na karma. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang lugar na ito ay puno ng mga basura kaya naman napagdesisyonan niyang hindi na siya magpipigil. Pumasok na siya sa building at tumungo siya agad sa kung saan nakakulong ang mga babaeng preso. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang bilanggo at hindi niya maatim na titigan ito dahil napakalupit ng ginawa sa kanya. Bigla namang may nagsalita na kung sino ang nandyan. Agad naman na lumingon si Jin Hyuk sa pinanggalingan ng tinig. Pagkatingin niya sa silda ay nagulat siya dahil sa buong pag-aakala niya ay puro mga babae lang ang mga nakakulong dito dahil gagamitin sila bilang isang pataba sa Alaunes Elixir. Pinagmasdan ni Jin Hyuk ang lalaki at mukhang nakita na siya ni Jin Hyuk kung saan dahil sa kanyang uniforme na suot. Sinabi ng lalaki sa kanya na hindi pa niya nakikita dito si Jin Hyuk dati. Binalaan niya ang ating bida na tumakbo na siya bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang mga tao sa lugar na ito ay mga baliw. Tinitigan lang siya ni Jin Hyuk at nakilala niya na ang lalaking ito ay nanggaling sa Tyrant Guild. Lumipat ang eksena sa mga miyembro ng Titan Guild. At dito tiningnan ni Yong Suk ang kanyang relo at sa tingin niya dahil napakatahimik ng lugar ay naisip niyang tagumpay ang pagpasok ni Jin Hyuk sa loob ng building. Kaya naman inutusan ni Yong Suk ang kanyang mga kasamahan na pumunta na sila agad sa labas ng building upang magmatsyag at kung sakaling meron mang mangyayari na hindi inaasahan ay susugod sila agad. Bago umalis si Yong Suk ay pinagmasdan niya muna si Lucia at wala naman siyang sinabi kay Lucia at agad naman siyang umalis. Tinanong naman ni Lucia ang kanyang sarili na kung ito na ba ang oras para kumilos. Naalala niya ang sinabi ni Jin Hyuk sa kanya na siya na ang baalang magmatsyag ng mga miyembro ng Titan Guild. At si Jin Hyuk naman ang bahala sa sitwasyon sa loob ng building. Dagdag pa ni Jin Hyuk na hindi nila alam ang balak ng lalaking si Yong Suk dahil wala siyang tiwala dito. Pinaalahanan niya si Lucia na kung maaari ay huwag siyang makialam sa kilos ng Titan Guild at pagmasdan niya lamang ang mga ito. Agad naman sinundan ni Lucia ang mga miyembro ng Titan Guild. Lumipat ang eksena sa ating bida sa loob ng building.
Tinanong niya ang lalaki na parang kabilang siya sa Tyrant Guild subalit bakit nasa ganyang sitwasyon siya ngayon. Sinabi naman ng lalaki kung bakit siya nahantong sa ganyang kalagayan dahil sinubukan niyang patayin si Alron. Nagtaka naman si Jin-hyuk sa kanyang sinabi at tinanong niya na bakit binuhay pa nila siya. Tugon naman ng lalaki na dahil sa kanyang skill na kaya niyang gumamit ng mga ilusyon. Napagtanto naman ni Jin-hyuk na kagagawan pala ng lalaking ito ang ilusyon na nakita niya kanina. Tinanong niya ang lalaki kung bakit niya sinubukang patayin si Alron. Sagot naman ng lalaki sa kanya na hindi niya kinakaya na makita ang ginagawa nila sa mga batang babae dahil ginagawa nilang pataba ang mga ito. At dito niya napagpasyahan na patayin si Alron subalit na diskubre ang kanyang binabalak kaya siya nahantong sa kanyang kinalalagyan ngayon. Sa isip-isip naman ni Jin-hyuk na hindi niya akalain na papapasukin siya sa Tyrant Guild kahit na ang kanyang karma score ay mababa. Nagdesisyon si Jin-hyuk na siya at si Dae-won ay magsasanib puwersa. Lumipat ang eksena sa control room. At dito meron nagbabantay na isang lalaki na natutulog. Maya-maya pa ay bigla siyang nagising at hindi siya makapaniwalang nakaidlip siya sa kanyang trabaho. Dagdag pa niya na sa ganitong oras ay palagi siyang nakakaramdam ng antok. Bigla siyang nagulat sa kanyang nakita dahil hindi na gumagana ang computer system. Agad niya namang tiningnan ang kanyang cellphone para kumpirmahin ang nangyayari subalit pati ang kanyang cellphone ay hindi na rin gumagana. Dali-dali siyang tumakbo palabas para alertuhin ang kanyang mga kasamahan at sinabi niya na ang buong computer system ay hindi na gumagana. Dagdag pa niya na lahat rin ng mga bihag nilang mga babae ay wala na sa kani-kanilang mga selda. Bigla naman nilang napagdesisyonan na maghati sa dalawang grupo, ang isang grupo ay pumunta sa Alron Production Room at ang isang grupo naman ay pumunta sa mga nakatakas na mga bihag nila at hulihin ang mga nanloob sa kanilang building. At ang isa naman ay sinabihan niya na magbigay alam sa kanilang headquarters kahit anong mangyari at sa kahit anong paraan. Lumipat ang eksena sa mga selda na nakabukas at dito ginagabayan ni Dae-won ang mga babae patungo sa ligtas na lugar. Maya-maya pa ay may dumating na kalaban at tinawag niya ang kanyang kasamahan dahil nakita niyang tumatakas ang mga kababaihan. Kinuha ng kalbo ang atensyon ni Dae-won at tinanong niya kung ito ba ay kagagawan niya. Hindi naman siya nagpaligoy-ligoy pa at agad sumugod ang kalbong may guhit sa ulo at habang papasugod siya sinabi niya na hindi niya alam kung paano nakatakas si Dae-won subalit ngayon ay tatapusin niya na talaga si Dae-won. Naglunsad siya ng pinakamalakas na atake niya ngunit sa puntong tatamaan niya na sana si Dae-won ay agad naman nawala ito na parang usok. Napagtanto ng kalbo na may guhit sa ulo na isa lang pala yung illusion na skill ni Dae-won. Sa kabilang eksena naman ay nakikipaglaban ang ating bida sa mga bantay ng building, pinalo niya ng kanyang sandata ang isang bantay at pagtapos ng kanyang pagpalo ay agad naman siyang inatake ng patalim ng isa subalit naiwasan naman ito ni Jin-hyuk. Nagtaka naman ang isa kung bakit niya naiwasan ang kanyang pag-atake. Agad naman itong kinounter ni Jin-hyuk ang kanyang pag-atake at pinunterya niya ito sa mukha. Dahil sa lakas ng pagkapalo na yun ay lumipad ang kanyang kalaban na parang fly-high butterfly. Napatumba naman ang walang kahirap-hirap ni Jin-hyuk ang kanyang mga kalaban at naisip niya na dahil desperado silang bantayan ang lugar na ito ay siguro nandito ang sinasabi ni Dae-won na si Alron. Agad naman bumukas ang pintuan at pumasok na ang ating bida, at habang papasok siya sa loob ay sinusuri niya ng mabuti ang lugar at dito nga nakanpirma ni Jin-hyuk na nandito nga si Alron. Hindi naman akalain ni Jin-hyuk na napakalawak pala ng underground facility ng building na ito. Hindi naman kinakaya ni Jin-hyuk na titigan ang mga nakidnap na babae at ginawang eksperimento. Maya-maya pa ay nakita niya ang malaking sisidlan at para itong may mga galamite at naisip niya na ito na siguro si Alron. Kaya naman napagdesisyonan ni Jin-hyuk na sasamantalahin niya ang pagkakataon na hindi pa gumagalaw si Alron. Naghahanda na ng pag-atake si Jin-hyuk at pinalabas niya ang kidlat sa kanyang sandata. Subalit bigla siyang nagulat dahil inatake siya ng mga galamite ni Alron. Sobrang bilis ng paggalaw ng galami nito subalit naiwasan naman yun ng ating bida at sa isip-isip niya na kung hindi niya naiwasan yun ay sigurado siyang katapusan niya na. Napag-isipan ni Jin-hyuk na pakalmeyin ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon at maghihintay siya ng pagkakataong makapag-atake dahil mga galami lang naman ang kanyang kakalabanin. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay agad dumilat at sumigaw si Alron dahilan ng pagkabasag ng kanyang sisidlan.
Hindi naman akalain ni Jin Hyuk na majagising mula sa pagkakatulog si Alron at sinabi ni Jin Hyuk sa kanyang sarili na sa tingin niya ay katapusan niya na. Subalit biglang na-activate ang kanyang skills or kasanayan na tinatawag na hard skin. Kaya naman hindi masyado nakaka-penetrate ang natatamo niyang mga pinsala. Naiwasan naman ni Jin Hyuk ang pag-atake ni Alron gamit ang kanyang mga galamay. At napag-isipan niya na kung kaya niyang iwasan ang mga galamay ni Alron ay may tsansa siyang sumugod na kay Alron. Kaya naman bigla siyang sumugod at inililihis niya lang ang mga galamay ni Alron sa pamamagitan ng pagpalo niya sa mga ito. At dahil sobrang bilis ng mga galamay ni Alron ay pilit pa rin niya itong iniiwasan. At dito ay hindi niya napansin na tatamaan na pala siya ng galamay ni Alron kaya naman tumilapon siya ng malayo subalit ginamit niya ang kanyang sandata para mapigilan ang pagkatilapon niya. Napahawak naman sa kanyang tagiliran si Jin Hyuk at hindi siya makapaniwala dahil ang lakas ng attacking yun ni Alron dahil kahit na meron siyang armor at hard skin ay naramdaman niya pa rin ang pinsala ng attacking yun. Kaya naman nagseryoso na ang ating bida dahil sa kanyang natamo na pinsala. Agad naman siyang sumugod at walang kahirap-hirap niya lang naiiwasan at nasisalag ang mga galamay ni Alron. Subalit sa bawat pagsalag niya gamit ang kanyang sandata ay napapa-atras siya dahil sa lakas ng atake. Ngunit ginagamit niya ang pader upang makabalik agad sa kanyang pwesto. At dito sumugod na naman ulit ang ating bida ng napakabilis kaya naman laking gulat ni Alron dahil hindi niya napansin dahil sa bilis ng pag-atake ni Jin Hyuk sa kanya at sinaksak siya sa dibdib ni Jin Hyuk na kung saan ang kanyang core. Napasigaw naman si Alron dahil napunterya ang kanyang core. Kaya naman sa huling pag-atake niya ay ginamit niya ang kanyang skill na kidlat at sumigaw siya na mawala na si Alron dahil isa siyang halimaw na linalamon ang mga tao. Laking gulat naman ni Alron dahil sa lumabas na kidlat sa sandata ni Jin Hyuk. Maya-maya pa ay biglang sumabog si Alron dahil hindi na niya kinakaya ang natatamo niyang pinsala at kumalat ang mga debris ng kanyang mga katawan sa buong lugar at agad naman itong nalusaw. At ang tanging natira na lang ay ang kanyang magic stone. Agad naman itong kinuha ni Jin Sung at nagtaka siya kung magic stone ba ang kanyang nakuha. Sinuri niya itong mabuti dahil sa laki ng batong kanyang hawak ay naisip niya na para nga itong magic stone. Agad niya naman isinilid sa kanyang inventory at sa isip-isip niya na tatanungin na lang niya mamaya ang blacksmith na duwende kapag makabalik na siya. Napag-isipan ni Jin Hyuk dahil para sa kanya ay natapos niya naman si Alron at napagpasyahan niyang kamustahin ang nasa labas. Kaya naman kinuha niya ang asul na crystal para kausapin si Lucia. Tinanong niya si Lucia na kung ano ang nangyayari sa labas at dagdag pa niya ng patanong na kung ligtas bang nakatakas ang mga kababaihan. Tugon naman ni Lucia na ang mga kababaihan at lalaki ay tumungo na pababa sa kabundukan. Dagdag pa ni Lucia na ang humahabol sa kanila ay kapareho ng kanilang damit. Kaya naman tinanong siya ni Lucia kung ano ang nangyayari. Pinaliwanag naman ni Jin Hyuk ang sitwasyon at sabi niya na ang lalaki na kanyang tinutukoy ay kinulong ng Tyrant Guild dahil sa pagtatridor niya sa kanila. Mukha namang makakapagkatiwalaan siya kaya naman nagdesisyon si Jin Hyuk na magsanib puwersa sila. Sinabihan naman niya si Lucia na huwag na siyang mag-alala dahil kakampi nila ang lalaking kanyang tinutukoy. Naintindihan naman ni Lucia ang sinabi ni Jin Hyuk. Kaya naman tinanong niya ulit ang ating bida kung nagawa ba niyang patayin si Alron. Sagot naman ni Jin Hyuk sa kanya na maayos naman niyang natapos si Alron at nasa pangangalaga niya na ngayon ang magic stone ni Alron. Tinanong naman siya ni Jin Hyuk na kung ano ang nangyayari sa mga humahabol sa mga kababaihan kanina. Tugon naman ni Lucia na kasalukuyan silang nakikipaglaban sa ngayon. Pinaliwanag ni Lucia ang nangyari na sa puntong pagkadating ng mga nakaputing uniforme na tao ay agad naman silang nilabanan ng mga miyembro ng Titan Guild. Subalit ang kakaiba lang ay merong kinain ng mga nakaputing uniforme at biglang nag-iba ang kanilang mga anyo. Kaya unti-unting umaatres ang mga miyembro ng Titan Guild. Kaya naman biglang sumagi sa isip ni Jin Hyuk na ang tinutukoy ni Lucia na kinain ng mga nakaputing uniforme ay ang sinasabi ng lalaki na Alrans na Drugan na nagpapataas ng pisikal na lakas kagaya ng Magic Stone subalit ang kapalit naman ng lakas na iyon ay mawawala sa katinoan ang gumamit nito at magwawala. Patuloy naman sa pakikipaglaban ang Titan Guild laban sa mga nakaputi. At dito kinagat ng nakaputi ang siko ng miyembro ng Titan Guild subalit bigla hiniwa ang kanyang ulo gamit ang espada. At ang may gawa nito ay nakamaskara na miyembro ng Titan Guild. Sinabi naman ni Jin Hyuk kay Lucia na magiging problema ito kung matatalo ang Titan Guild.
Kaya naman sinabihan niya si Lucia na kung pwede ba niyang tulungan ang mga miyembro ng Titan. Dagdag pa niya na nakakainis ang mga miyembro ng Titan Guild subalit sa ngayon ay kailangan nilang pigilan ang Tyrant Guild na matalo ang Titan Guild. Naintindihan naman ni Lucia at kinonfirma niya na kung ang kanyang pupunteryahin ay ang mga nakaputi lang. Kaya naman naghanda na ng pag-atake si Lucia at habang papatake na siya ay sinabi niya kay Jinhyuk na pagtapos nito ay dapat paghandaan na ni Jinhyuk ng mga chocolate si Lucia. Lumipat ang eksena sa ating bida. Naglalakad siya at sa isip-isip niya na parang nasa kanya nakapanig ang kanyang mga plano ngayon. Maya-maya pa ay tinanong niya ang nagtatago na kung bakit hindi siya lumabas ngayon mula sa pinagtataguan niya. At tinawag niya itong delivery man. Hindi naman makapaniwala ang nakagasmask na lalaki dahil natutukoy pa rin ng ating bida ang kanyang presensya. Tinanong naman siya agad ni Jinhyuk na kung ang pinupunterya niya ay si Jinhyuk o kung ang magic stone ni Elrond. Agad naman hinubad ng nakagasmask na lalaki ang kanyang hood at agad siyang sumugod sabay sabi na ang kanyang layunin ay kapareho ng sinabi ni Jinhyuk subalit biglang nagpalit ang kanyang layunin. Napangisi naman si Jinhyuk sa kanyang sinabi at sinabi niya na dahil yan ang piniling desisyon ng nakagasmask ay sisiguraduhin ni Jinhyuk na pagsisihan niya ang kanyang desisyon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.